Ngayon ang Magnolia Chicken Templados ay nagre-ready dito sa kanilang magiging playoffs kontra TNT. Pero ang management daw ay nakafocus na rin dito sa darating na draft. At ang tinitignan nga nila ay makuha itong si Darren Mayo na isa dito sa mga pinakamainit na pangalan. Dito ngayon na pinag-uusapan sa social media kung siya nga ay tuluyang makakapunta dito sa kanilang team. At si Darren Mayo isang 6'8 na guard at marami nagsasabi na ito'y babagay dito sa Magnolia Chicken Templados. Dahil sa height nito, pwede rin to na maging wingman sa PBA. Kaya sa tingin ko, hindi ako magugulat kung ganyan nga ang gawin ng Magnolia. Pero magdedepende na lang lahat to kung ano mapagkasusunduan ng management pagdating dito sa pagkuha ng draft pick. Sa ngayon kasi, para makuha mo si Darren Mayo, kinakailangan at least number 1, 2, or 3 yung draft pick mo. Dahil sigurado na kapag nag-declare si Mayo na sasali siya sa draft, magiging top 3 pick yan sigurado, lalo na kung ito si Quentin Brown ay hindi sumama. Kaya nga sa ngayon, kung sakasakali na ito si Darren Mayo sumali dito sa draft, kinakailangan makuha ng Magnolia either yung pick ng Terra Firma, Blackwater or Phoenix. Sa ngayon, medyo mahirap makuha yung sa Blackwater dahil sigurado ibibigay yan dito sa TNT Tropang Giga. Samantala naman, ito sa Terra Firma, yan ang pinakamagandang makuha nila. Pero alam naman natin na baka itong San Miguel at Ginebra ay magka-interest din dyan. At dito sa tatlong SMC teams, alam naman natin, ang pinaka-priority talaga ay yung dalawa. So, kung hindi makukuha ng Magnolia yung draft pick ng Terra Firma at Blackwater, dito na lang sa Phoenix ang kanilang targetin. Ang maliwanag dito kung makuha ng Magnolia si Darren Mayo para naka-jackpot itong hotshots. Dahil ito, sabihin na natin parang ang laro nito isang Shawnee Winston na mas matangkad, 6'8". At ito ay nakapagbibigay ng siguradong hindi lang puntos kung hindi depensa at playmaking. Ang taas din ang basketball IQ nito so hindi nakapagtataka na ito'y gustong makuha ni Coach Chito Victolero. Sa ngayon naman, itong TNT Tropang Giga mayroong problema dahil ito si Calvin Oftana hindi pa raw sigurado kung makapaglalaro dito sa playoffs match nila kontra Magnolia dahil nagkaroon ito ng sprained ankle. Kaya nga medyo nang iniinda ngayon ng TNT plus alam natin na hindi pa rin makapaglalaro si Jason Castro. Si Reynan Batak baka makabalik na so good news yan. Pero malaking bagay pagkawala ni Oftana dahil yan ang main man nila dito sa power forward position. Samantala naman bukod dito sa pagkawala ni Oftana, ang isa pang tinitignan ngayon daw ng TNT ay kung pwede silang kumuha ng iba pang power forward na magagamit. Alam natin nandiyan si Brandon Rosser at itong si Poy Eram pero ang mga yan ay mga center talaga. At kinakailangan nila ng isang stretch 4 katulad ni Oftana. Yan ngayon ang aabangan natin kung magagawa ng paraan ito itong TNT tropa. Pwede naman silang kumuha sa Blackwater na sa tingin ko napapanahon na para sabihin nating pitasin itong si Christian David. Si Christian David mag-expire na contract sa Blackwater sa Setyembre at sa tingin ko pwede na yung i-trade dito sa TNT tropa. Kapag ginawa yan ng TNT, sa tingin ko magiging mas okay ito para dito sa kanilang roster. Kinakailangan lamang masiguro ng TNT na yung kanilang lineup ngayon ay magiging mas malalim na. So katulad yan kapag may na-injure ito si Calvin Oftana, kinakailangan gawin ng TNT, meron silang player na available para mag-step up. Yan ang magiging advantage kung nasa kanila nga itong si Christian David. Dahil yan talaga ang tutulong pagdating dito sa ganyang klaseng lineup ngayon. Kinakailangan nila lang gawin ng TNT tropa ay meron silang maipalit naman dito para kay Christian David kung sakasakali nakukunin nila. Alam natin na maraming mga players dito sa TNT na pwedeng ibigay sa Blackwater at pwede rin silang pumasok sa iba pang mga trades para makahanap ng big man na pwedeng maging kapartner ito si Calvin Oftana dito sa kanilang front court.